Welcome to Saknong Serye. May tanong ako sa inyo. Pwede bang ang isang kaaway na Moro ay maging ang iyong tagapagligtas? Ano kaya ang pakiramdam kung ang taong itinuturing mong kalaban ang mag-aabot ng kamay upang iligtas ka? Hello! At welcome sa Saknong Serye. Ako si Christine, your host, at ngayong araw ay muli nating pag-uusapan ang isa sa mga pinakadakilang obra maestra ng panitikang Pilipino, ang Florante at Laura ni Francisco Balagtas. Ang ating tututukan ngayon ay ang bahagi ng Ang Pagliligtas kay Florante, kung saan makikita ang di matatawarang kabutihang loob ng isang Moro na si Aladdin na naging tagapagligtas ng ating bida. Ayon sa Saknong 146, nang muling mamulat ang nangitlaanan. Sino sa abakot na sa morong kamay, ibig na iiktad ang lunong katawan, nang hindi mangyari nagngalit na lamang. Sa saknong na ito, isinasalarawan ni Balagtas ang kalagayan ni Florante na lubhang nanghihina matapos ang kanyang kalbaryo. Nang siya'y magkamalay, laking gulat niya nang makita na ang nagligtas sa kanya mula sa mababangis na leon ay isa palang Moro, isang taong itinuturing na kaaway ng mga Kristiyano noong panahong iyon. Bagamat nais niyang bumangon, ngunit hindi niya magawa dahil sa sobrang panghihina ng kanyang katawan. Tunay na ang kabutihan ay hindi natutukoy sa lahi, relihiyon o paniniwala. Tulad ni Aladdin na isang Moro at kaaway sa paningin ng marami, ay nagpakita ng tunay na kabutihan sa kabila ng anumang pagkakaiba. Magkaiba man o magkalaban ang kanilang relihiyon ni Florante, hindi ito naging hadlang sa kabutihan na tumulong sa kapwa. Isa rin itong patunay na ang mga likha ni Balagtas ay hindi lamang kwento ng pag-ibig, kundi salamin ng mas malalim na mga isyong panlipunan at moralidad. Dito na nagtatapos ang episode na ito. Manatiling nakatutok dahil sa susunod na episode, ipagpapatuloy natin ang mga saknong na nakapaloob sa ang pagliligtas ni Aladdin kay Florante. Hanggang sa muli, ito ang Saknong Serye. Paalam!